Hindi, marami kang bibigyan dun. Abot to, parang hindi pa yata ako tao, so pa na daw to, ayon sa aking client. ₱2,000 lang po yan, tatlo na yan. Grabe yung pasasalamat. Hindi ko minsan iniisip yung bayad. Ang iniisip namin yung masatisfied kayo sa ginagawa namin. Hindi ko po talaga akalaan na darating ako sa ganito. Naging vendor din po ako sa lansangan. Mga taong minsan na akong tinawanan, lalo nag-uumpisa pa lang ako sa YouTube. Kabag-anak, kapitbahay. Pero binaliwala ko lahat yun. Dahil may target po ako. Dati noon, nagtitinda lang ako chillers ng home. Tinataboy pa ako ng pulis. Kami noon, first year high school ako noon, nagtitinda kami ng ganyan. Sabi ko, Kunson! Paano mapaiyak na talaga ako chillers? Sabi ko, ano po, pag hindi makapal ang mukha mo at mahihain ka, huwag tumigil ka na. Salamat sa YouTube. Salamat talaga dahil natuklasan kita. At syempre, hindi ko makakalimutan yung taong umalalay sa akin nung nag-uumpisa pa lang ako dito. Shout out po kay Ronron, Dayusa, oy! Morning po. Ito yung isa sa mga dala namin kahapon. Kalabasa, okra, tsaka sitaw. Tapos isang sakong kalamansi. Kaya mamimigay tayo ngayon sa mga kapitbahay at kamag-anak namin sa baba. Papahimay-himay ko na lang to dun sa mga pinsan ko. Ito naman yung kalamansi. Ang dami oh. Aata-ataduhin. Ulit. Aata-ataduhin yan. Ni Jenny Lynn. Ganda yata ng mukha ko din. Parang sa kapitbahay. Sagyan mo ng sitaw. Mahal yung kalamansi. Ang mahal ng kalamansi ngayon, ano? Tapos isang sitaw. Pag sinigang. Unahin ko muna sa ninang ko. Bali kasi katabi namin yung bahay nila. Man, tanggalin dyan. Okay na yan. Isang tali. Oo. Tapos, isa niyan. Dagdagan mo na. Mahilig sila sa kalabasa. Yung iba sa iba naman. Tapos, okra. Okra. Yan. So, yan. Hihimay-himay na yan dyan. At siya na mismo mamimigay niyan. Tapos, nagluluto rin din sila dito sa baba ng gata. Pagagata daw sila. Tingnan natin. So, ayan. Naghihimay na sila dito. Ayun, oh. Pampalakas daw to, eh. Ito yung isa sa masarap na kalabasa. Maligat daw to. Yung mga gantong maliliit. Parang ang unti naman yan. Para sa lahat yan. Ang unti niyan, Jessa. Meron pa isa doon. Ang dami natin, kasama kami dito. Maraming salamat po sa mga nagbigay. Ito yung sa amin. Magkakalamansi ako sa katawan. Tapos ito naman sila Nina. Ito kay Nanay Banji. Yung iba naman, kalamansi na lang ang natira. Kila Junjun pa. Kila Kuya Boyet. Ayan, puro kalamansi na lang sa kanila. Magkalamansi juice sila. Dami! Hindi, marami kang bibigyan doon. Ang technique pala dyan, pigain muna, tapos ilalagay sa ref. Thank you. Sige, salamat. Thank you. Sige. Ayan, marami na po tayong nabigyan. Diba? Share the blessing. Ito naman yung deliver ngayon sa Cainta Rizal. Reupholstery po ito. Pilos, hindi ko na nakuna ng video yung pagbaklas nila dito dahil wala po ako nung time na yon. Pero grabe po talaga. As in sa lahat ng mga nagpa-reupholstery sa amin, ito yung pinaka-disaster. Sabi nga nila. Ito parang hindi pa yata ako tao, so pa na daw to. Ayon sa aking client. Nakakapanghinayang naman talaga yung ganitong mga gamit na i-let go. Sobrang tagal na sa kanila. Ang ganda na. Sayang, hindi ko sa inyo napakita yung dating itsura niya. Kasi ako nasa deliver ako nun eh. So, ayan pa. Yan. Discussion po yan. 4 inches po ang kapal. At niretouch po namin yung niyan. Pinakang frame. Revarnish lang po. Kasi iba po talaga yung lilihahin pa. Iba na po ang presyo ng gano'n. Maraming salamat po, ma'am. Pero hindi pa tapos chillers. Meron pa si ma'am ipapagawa sa amin na sopa para sa room niya and sopa para sa receiving room nila. Ito na yung outcome niya kapag ka nakaset up na siya. Pasensya na po kayo, may maingay ha dahil gumagawa po sila doon. Gantakir kasi yung naririnig niyo. Ganda na, 'di ba? And water resistant din po yung ginamit naming cover dito. Yun po yung gusto ni ma'am. Palinis muna ako chillers ng kuko kasi humihingi na ng hustisya yung ingrown ko. Isang araw, niretouch ko lang to pero napaka nito, pala ng mga kalyo. Alam mo, ang ganda na no? Pero wag ka. Masekreto yan. Ay, nako, chillers. Hapon na at ngayon lang uli ako magbablog. Pasensya na kayo sa dami ng ginawa namin. At ito, reflex ko lang sa inyo itong binili ni Habi kaninang
Umaga pa. Alam nyo kung magkano lang to, chillers? Hindi pa. Mamaya ko nasasabihin yung price. Natutuwa ako kasi pure 100% stainless po ito. Nabili niya po ito sa Japan Surplus. So, isa-isahin natin ha. Sa handle pa lang, alam mong ang bigat. Tingnan natin yung likod. Ayan no. Ayan, dyan mo malalaman na tunay talaga siya. Tsaka mabigat po siya eh. Tapos ito, yan. Ayan oh, ang bigat niya. Ito naman, non-stick. Yan. Dahil kailangan na talaga namin magpalit ng lutuan. Kita nyo naman, di ba, sa vlog? Yung mga ginagamit namin, sobrang luma-luma na. Ito oh, di ba? Hindi kami bumibili kasi nga po, inaabangan namin yung mga sa Japan Surplus. Katulad na lang nito oh, sa Japan Surplus ko to nabili. Ang ganda-ganda nito. Kahit gamitan mo to ng ng steel wool, hindi to masisira. Ayan. Nabili ko lang to ng nasa 250 pesos yata. Nasa 3 years ago na. Ayan. Kaya ito, yan yung inaabangan talaga namin, yung mga ganyan. Sana nga lang hindi. Lagyan ko na lang to chillers ng review, yung mga yan. Hindi kasi natin alam, may mga items din na magaling mangopya. Parang sa sopa, ang galing-galing, ang ganda-ganda ng pagkakagawa, yung pala sa panlabas na anyo lang. Parang tao, 'di ba? 2,000 pesos lang po yan, tatlo na yan. So dito yung panlaga-laga ng baka, kaya mechado, chero. Ito naman, pang sinigang na bangus, cute-cute lang. Ako makakauna dito. Saktong-sakto sa lulutuin ko, sinigang na baka. Pero pinressure cooker ko na siya. Ito, malambot na. Yung gagamitin kong pagigisahan, inasal oil. Bigay ko ni nana ko. Tsaka ito, yung umorder kagabi si dalaga ng ng food dahil wala nga kami dito. Umorder na lang siya ng pagkain sa Mang Inasal. Itong sauce na to, gagamitin ko. Konti lang lalagay ko para kasi mamantika na yung yung baka. Pero hindi naman masyado. Ano lang siya, light lang. Yan. Nalagay ko na ang mahiwagang kangkong. Ang sarap magluto kapag ganito yung lutuan. Nanyo, ang laki. Ito, sobrang dami. Tsaka yung kangkong, kaya kalahati lang lalagay ko. Ipapakbit ko na lang to bukas. Yan. Ang palakas to, para magkasing lakas kayo ng kabayo. Dito kakain sila sister, si mama, tsaka si Itay. Gabi na mga chillers. Hindi ako masyado nakapag-vlog ngayong araw. Galing pa dito si sister, mama, at si Itay. Kaya, yun, hindi ako makapag-concentrate sa pagbablog at pag-edit. Tapos sumasabay pa yung mga kausap ko na mga client. Kung makikita nyo sa likod, wala na po dyan yung supa namin. So, wala kami ginagamit na supa ngayon. Tapos, tumingin na lang ako ng pwede namin magamit na upuan pansamantala. Doon sa Iparere Upholstery ni Madam Cashmere. Pero isa lang yung napili ko dahil nga sobrang alikabok na. Ito lang. Yan. Pinagpagan ko lang yan. Dahil sobrang alikabok ko kanina niyan. Maraming pang mga upuan doon, kaya lang sobrang maalikabok. Hindi po pwedeng gamitin. Kailangan talagang palitan na ng cover. Yan siya. Yun. Pagtatayo, pwedeng humawak dito. Ganun. Oh, ganon. So, maglilinis muna ako dito. Tapos, nakausap ko kanina yung gumagawa dito sa bahay. Sabi ko kasi maghanap na lang siya muna ng pwedeng gumawa para matapos na yung terrace namin. Gagawa naman dito sa sliding door. Bukas daw pupunta. Sana nga lang matuloy. Ito yung mga pinag-inuman nila Itay at ni Habi. Ay, hindi ako marunong magsara nito. Matigas. Wine. Ayan, konti lang yung nabawas. Papasara ko lang muna. Matigas eh. Why? Maraming kalat dito sa bahay. Hindi na maintain yung linis. Ayun, nakapagligpit na rin ako. Maliligo muna ako siguro bago ulit ako mag-edit. Kaya ko pa ba mag-edit? 10:23 na ng gabi. Kaya pa yan, kahit mga 2 oras pa. Ingay ni Hilton. Kakatapos ko lang di magluto ng pagkain ng aso. Yun lang naman, at yun nga pala. Post kasi ako kaninang umaga. Hindi, kagabi. Ang nararamdaman ko sa blessings na nare-receive namin araw-araw sa mga project. Grabe yung challenge, pero grabe yung pasasalamat. Lalo na kay Lord. Yung post ko na yun, totoo yun. Kung sino man po yung nakafollow sa akin, sa FB page ko, at sa aking personal Facebook account, kung friend ko man kayo, totoo po yun. Yung
yung sinabi ko na yon na hindi ko akalain na darating ako sa punto, basahin ko na lang. Okay, bali, pagod na pagod po kasi kami talaga kahapon. Sobra. Umalis kami dito ng 3 a.m. ng madaling araw. Dumating po kami ng Nueva Ecija ng 7:30 ng umaga. Natapos po kami ng trabaho doon 1 p.m. na ng hapon. Nakauwi kami 8 or 9 na ng gabi. Kaya after ko maligo, alam mo yung parang mapabuntong hininga ka na lang na salamat Lord, nagtagumpay po kami sa project na ginawa namin. Hindi lang naman kasi po ako, pati yung team. Sa mga nagpapagawa po sa akin ng sofa, mga furnitures, hindi ko minsan iniisip yung bayad. Ang iniisip namin yung masatisfied kayo sa ginagawa namin. Hindi ko po talaga akalaan na darating ako sa ganito. Naging vendor din po ako sa lansangan. Hanggang sa tuluyan akong lumaban at ginamit ko ang pagsubok sa buhay. Mga taong minsan na akong tinawanan, lalo nag-uumpisa pa lang ako sa YouTube. Kabag-anak, kapitbahay, minsan nga naririnig ko pa eh. Nabibingi-bingihan lang ako, na parang kunyari hindi ko narinig. Pero narinig ko, dalawang tainga ko. Napakabata ko pa para mabingit. Hindi ko na lang pinansin yun. 50% na mawawalan ka ng lakas ng loob, pero 50% na lalaban ako. Yun yung nararamdaman ko that time na nag-uumpisa lang po ako sa YouTube. Alam niyo yung makakarinig ka na mukha ka daw tanga, mukha kang tsaka. Pero binaliwala ko lahat yun. Dahil may target po ako. Ang ginagawa ko, nanonood ako ng mga inspiring vlogs, YouTuber na sikat na kung paano sila nag-umpisa. Doon na lang ako mugugot ng lakas ng loob para ipagpatuloy ko yung pag-YouTube ko that time. At lalo po ako na-motivate, lalo ako na-challenge. Kasi iniisip ko na hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. No choice din ako. Kaya kung ano man yung nakikita kong kaya ko gawin, na wala naman ako na-agrabyadong tao, yun yung gagawin ko. Ang laging nasa isip ko nun, hanggang sa ngayon, hindi man ako nakapagtapos. Iba ang maabilidad sa patalino. At iba ang masipag sa madiskarte. Sa hanap buhay. Imagine kahapon, 2 truck na puno ng mga items sa isang buyer. Kasi yung kay ma'am doon na foam na hinabol lang namin sa papaya, deliver namin yung nakaraan. Kaya lang hindi na namin kinaya yung biyahe sa sobrang dami namin dinaanan. So kaya lang namin hinabol kahapon. Pero lahat po talaga ng laman ng 2 truck na yun ay isang buyer lang po yun. And shout out po kay ma'am. Maraming salamat po. At sa lahat po ng tao doon na nag-asikaso sa amin sa pagkain, lahat sa pag-entertain sa amin, maraming salamat po. Napakalaking blessings po talaga sa akin yun. Hindi lang po kahapon, napakarami pong project namin, mga orders sa amin na napakaswerte ko. Masasabi ko napakaswerte ko dahil sa tiwala ninyo sa akin, kaya kayo nagpapagawa sa amin ng mga sofa or maging mga mattress. Kaya nga po yung iba sa inyo, halos full paid na, wala pa man yung items. Malaki yung down payment, hindi sila natatakot na ipadala sa akin dahil hindi lang yung items yung gusto nilang makita eh. Gusto rin nilang makita kung paano ako umangat. Kahit pa paano, kung paano ako umusad. Ngayon, ang dami talaga din naman tao na legit na tutulungan ka. Sinasabi po nila yan sa akin na ganyan din ako, na nag-umpisa ako, kaya ito, sana makatulong sa'yo na on the spot, kahit pa 100k ang chillers, sinesend nila yan sa akin para mapabilis yung pag-grow kahit pa paano ng business ko. At yan po yung paninindigan ko na gusto kong makita ng mga viewers ko at ng mga client ko. Ayoko yung makita nila na maraming umo-orders pero parang wala silang nakikitang improvement sa business. Ang nakikita nila yung nagpapaganda ka lang, pasyal doon, pasyal dyan. Hindi. Gusto ko pong nakikita nyo kung saan napupunta yung kinikita ko o kinikita namin sa business namin or maging man sa sinasahod ko po sa YouTube. Hindi na naman po sa appliances napupunta yan, kagaya ng ref, kagaya ng edging na makinang nabili ko. Marami po eh. Dito sa bahay, kaya paano napapagawa na paunti-unti dahil po kumikita. Hindi naman po ako magsasabi na, ay hindi ako kumikita dyan, napaka-hypocrite ako naman. Hindi naman po akong papakapagod sa business na to kung hindi po ako kumikita. Opo, kumikita po ako. Hindi ko naman po yun itinatanggi. Ayoko lang mag-expect po kayo ng sobra-sobra na halos milyon-milyon na yung kinikita ko. Huwag ganun. Wala pong ganun. May mga time din po kasi na kahit konti lang yung kinikita ko, gusto ko rin makatulong sa mga client ko na wala namang sapat na budget para makabili ng mamahalin na sukat. Magkakaiba po tayo ng status sa buhay. Kasi sa totoo ng chillers, hindi lang po ako ang natutulungan ninyo kapag kayo mo-order sa akin ng mga items. Maging mga tao ko po, natutulungan din ninyo. Kasi kapag may project ako, may project sila. May kita sila. May kita
kumikita ako. Kaya nga lagi ko silang sinasabihan na team tayo dito, tulungan. Kasi kapag hindi nyo inayos ang gawa nyo, pare-parehas tayo maapektuhan. Kumbaga, kahit sana wala ako, ayusin nila yung trabaho nila. At yun naman po yung pinapasalamat ko sa team namin. Maayos po yung mga pagkakagawa nila. Alam niyo, Sheila, sa totoo lang yan si Manong Jo, may mga time na halos buo na po yung items. Pag nakita niya na hindi okay, binabaklas po yan. At napakalaking abala sa upholstery man yan. Kasi buo na eh. Tapos babaklasin mo pa. Ganun po ingat kami sa mga project na ginagawa namin. Pero minsan nagkakaroon pa rin ng problema. Hindi naman po mawawala yan. Lalo sa mga taong nakakaintindi, malawak yung pangunawa, at may business din. Alam nyo yan, hindi po talaga may iwasan yung nagkakaroon ng problema. Pero hanggat maaari, iwasan. At hanggat maaari, huwag magkaroon ng problema. Kumbaga, perfect dapat hanggat maaari. Kasi ako, ilang beses na rin po nangyari sa akin na may nasayang na materials. Pero no choice po ako eh. Dahil lang sa ayoko mapahiya sa inyo, okay lang, laban pa din. Kahit yung 50 pesos ko na kita, naging 25 pesos na lang. Wag lang talaga yung lugi. Pag lugi naman po ng pag-uusapan, binanas ko din po yan. Hindi mo mawala sa pag-negosyo yun. Yung minsan lugi ka, minsan balik puhunan ka. Sa experience ko naman, ayos naman. Wag ka lang talagang bibitaw. The more kasing nagkakaroon ng problema or nagkakaroon ng lugi or parang balik puhunan lang, mas matututo ka. Mapaghahandaan mo sa susunod. Saka salamat din po sa mga nagda-down sa akin ng payment. Hindi ako pinapahirapan. Sa balance nila, hindi rin ako pinapahirapan. Kaya nga po sa total ng Chiles, meron po akong mga ilubang client na binabalik ko din kung ano yung pabor ang binibigay sa akin ng client ko. Ibinabalik ko din po yan sa ibang client ko. Example na gustong-gusto niya ng item, kaya kunin siya sa budget, ganito pa daw yung sahod niya, bla bla bla, ganyan. Pag nakikita ko naman na legit na napagkakatiwalaan yung tao, pinagbibigyan ko sila sa iba't ibang paraan. Pwedeng magbayad muna siya bago magpagawa ng items, o kaya naman nasa kanila na yung items, ginagamit na nila yung items to follow yung balance. Pero wag lang talaga matagalan. So, kahit pa paano, napapaboran mo yung taong gustong-gusto ng items mo. Kung wala nga maikashe, di ba? Parang ang nangyayari, hulugan, parang or 2 gifts yung nangyayari. Pero iilan pa lang naman pong mga client ko. Kasi syempre, pinipili ko din yung pwedeng pagkatiwalaan. Ang madalas po sa phone, okay lang, at least magamit nyo na yung item. Lalo't ngayon, taglakas naman, kaya ko namang abunuhan yung mga dapat abunuhan. Confident naman po ako na kahit gamitin mo na ng gamitin yan, okay lang sa akin. Alam ko pong maayos yung ibibigay ko sa inyo. Alam nyo, ang sarap sa pakiramdam bilang isang nagbi-business na satisfied ang client namin. Sobrang yung feedback talaga sa amin yan yahay ko lang na lang sumigaw kami at ng buong team. At pinapakita ko po yan sa kanila, lalong-lalo kay Manong Jo. Ganun, para kahit paano naman yung pagod ng tao, mabawas-bawasan. Talagang gusto namin panindigan yung team namin na mura, pero hindi basura. Maraming salamat po uli at paghuhusayan pa po namin, ma'am, yung mga additional na order niyo sa amin. At sa mga naka-line up po, maraming salamat po. Hintay-hintay lang po tayo. Ano, ma'am? Sir, sobrang tumitibok-tibok ang aking puso sa kasiyahan. Sa mga project na ginawa namin, hindi lang po kahapon, sa mga nakaraan pa, sa Tarlac, ang dami. Hindi ko na maisa-isa pa. May advice ko lang sa mga nag-uumpisa pa lang sa YouTube or sa kung saan mang business yan o kung ano mang business yan. Focus lang kayo. Lagi niyong tatandaan na kapag kumita na kayo, huwag niyo munang ilagay kung saan-saan. Ipaikot niyo lang sa business niyo. Pakiramdaman ninyo kung saan siya nag-grow. Ayun. So, dito naman po sa bahay, baka isipin ng iba, ikaw pala bakit ka naglalagay ng budget din sa bahay mo? Sabi mo, ilagay mo sa business. Kasi po, kapag once na naglagay ako ng budget na galing sa business ko dito sa bahay at binalag ko po yan, panunuorin po ng tao yan, so may balik pa rin po sa akin yan dahil kumikita po ako sa YouTube. Kaya huwag niyo pong isipin na, tapo na yung pera mo dyan, wala na, kasi inilagay mo na sa bahay eh. Hindi po. Huwag sana tayo mapanghusga ng sobra, lalo't hindi naman natin alam kung ano yung target ng tao. Ba't niya ginagawa yung mga bagay na hindi mo nagugustuhan. Sobra kahapon, ang dami nag-likes, nasa 200 plus, kahit yung mga taong hindi ako pinapansin, parang napalike na lang din. Dati noon, nagtitinda lang ako chillers ng foam. Yung manipis na foam, yung balat sa lansangan. At marami pong nakakaalam yan. Papabuntong hininga ka na lang talaga na tinataboy pa ako ng pulis that time na, huwag ka dito, bawal dito, ganyan. Yun, nakikiusap na lang ako. Tapos sabi ko, sir, paubos na rin po kasi yung tinda ko, ganyan. Pero ang totoo, iisa pa lang yung benta ko. Yung mga balat, nilalatag ko yun sa kalsada ng ganyan. Tapos inaalo ko, ate, balat, hindi na po kayo, bagsak presyo na yan, ganyan. Marami
akong karanasan sa ganyan chiller. Si Itay, kami noon, first year high school ako noon, nagtitinda kami ng foam. Wala kasi akong picture sayang kung makita. First year high school ako, nagtitinda kami sa Lansangan. Ay, bago lang ako dito sa Maynila. Dito ako sa kaliwa dadaan, ikaw dito sa kanan ha, diretsuhin mo lang yan ha. Pagdating mo dun sa dulo, wag kang aalis dun ka lang kasi pupuntahan kita. Tapos dala-dala ko chillers yung yung isang single bed, 4 inches ang kapal. Dalawa ba yun? Parang dalawa yata, magaan lang naman yun. Talaga ganyan, nagtitinda ako ng ganyan. Sabi ko, good son! Oh! Hindi ako nakakaramdam ng hiya nun. Kasi ang nasa isip ko, gusto ko kumita ng pera. Ngayon, gusto ko makatulong kila mama, tsaka kay Itay. Pagdating doon sa may una-unahan, may lalaki naglilinis ng kotse. Sabi ko, Kuya, bili na pong kutsyon. Ay, bili na pong kutsyon. Kasi high school ako noon Nag-graduate ko lang pala ng grade 6. Kasi nga, lumipat na kami dito sa Maynila noon. Okay, at dito na nga kami mag-high school noon. Tapos, magkano yan? Ganyan-ganyan. Tapos, nang tumawad siya, parang naiiyak na ako. Kasi ang nasa isip ko, bibili na to. Alam ko, bibili na si Sir nung time na yon. Sabi ko, parang napapaiyak na talaga ako, chiller. Sabi ko, ano po, 150 po. Alam niyo yun, sabi ko. Tapos parang gusto ko nang mahanap si Itay. Sabi ko, Tay, may bibili, may buyer, ganyan. Saan kaya si Itay? Sabi niya, hindi ba pwede sa 600 na lang yan? Pag kasi tumawad ng gano'n, ibig sabihin, bibili. Yun ang sabi sa akin ng Itay. Tumawad siya. Sabi ko, hala, bibili talaga. Sabi ko daw, Itay! Tinawag ko talaga. Gumanon ako. Wala pa yung Itay. Malayo pa ako dun sa dulo. Hinihintay ko yung Itay kasi baka magalit sa akin dahil wala pa nga ako sa dulo. Baka hanapin ako. Tapos nakita ko paparating na. Narating na si Itay. Sabi niya, ano po sir? Ganyan. Gusto ko nang talagang umiyak. Talagang halos nagbabasa-basa na yung mata ko. Pinipili lang ko lang. Maharap lang ako ng ganun. Nakabenta ako ng chillers. Kinuha na nga yung foam. Naalala ko pa red ang cover ng foam nun Naglakad na kami ng Itay. Ganyan. So, isa na lang yung phone ko. Tapos si Itay, dalawa pa. Sabi niya, galing ng anak ko ganyan. Ako naman, puta. Mayabang ko. Sabi ko, kala nyo iba to. Taga Bicol to. Pero sa isip ko lang yun. Parang feeling ko, ang galing ko, ganun. Sa Matangbo yata yun Sampaloc, Manila. Tapos sabi niya, sige, lalakad ulit tayo, baka makachempo tayo, ganyan. Hanggang sa madaling kwento, naipaubos namin yung phone na yun. Naibenta namin lahat yun. Dumating pa nga dun sa time na parang pinakain pa kami ng ihaw-ihaw dun sa last na nabentahan namin. Hindi ko na masyadong maalala chillers Tapos sabi, ayan, nakabenta na tayo, ganyan. Ayun, uuwi na tayo na. Siguro kumita kami noon ng mga 3,500 pesos dun sa apat na phone. Mga ganun po siguro. Bago kami sumakay ng LRT, kinausap ako ni Itay. Sabi niya, sumunod ka lang sa akin. Kasi first time ko sasakay ng LRT. Dahil nga nagbabakasyon nga lang kami dito sa Maynila. Sabi ko, tumitingin ako ng ganyan. Alam mo, chillers yung talagang ignorante ka. Wala kang alam. Kasi lumaki ako sa probinsya Graduate ako ng grade 6 nung makarating ako dito. Sabi ng Itay, gusto mo mansanas? Ganyan. Di ba paborito mo yan? Sabi ko, nag-uuna lang ako kahit hindi ko paborito. Dahil ayoko lang mapahiya siya na inalok niya ako ng ganun. Bumili siya ng mansanas, tapos bumili siya ng mineral, hinugasan niya yon. Kain na ako. Ang laki ng mansanas na binili sa akin. Tapos hindi masarap, chillers. Kasi masapog. Di ba sa apple, ang masarap yung malutong? Ang nabili sa akin ng Itay, yung patuloy siya, tapos mapulang-mapula, masapog. Hindi siya masarap. Tapos, ang bilis pang makabusog. Umakyat na kami ng LRT. Nandun na kami sa pangalawang hagdanan. Alam ni Itay na nahihirapan na akong ubusin yung apple. Pero nagpe-pretend pa rin ako na sarap ako. Kasi nga, yung mapahiya kasi siya, binili niya sa akin yun ginastusan niya yun sa Bicol, hindi kami halos nakakakain ng apple. Bayabas na native yan. Yan ang kinakain namin nun. Tapos yung mga binabatong mga sampalok sa kapitbahay namin. Injay Mingo na kinukuha ng mga kalaro ko, papatuloy nila yan. Tapos pag nahulog, yun. Yun ang putas namin sa Bicol. Kaya talagang gusto kong ubusin. Sabi niya, Itay, sige na, huwag mo na ubusin yan. Masapog din naman yung nabili natin. Tapon muna. Tapos punta na kami, LRT. Pag sakay ko, ganito pala sumakay dito. Natatakot ako kasi sabi ng Itay, bilisan mo na sumakay kasi pag hindi ka mabilis, iipiting ka niyan. Dinakot akong ganun. Sabi, ipiting ka niyang pintuan na yan. Titi na lang ako ng Itay. Tapos ako tumitingin lang naman ako sa labas. Nagpipretend naman ako na parang sanay na ako. Kasi nangyari na ako sa tao na baka sabihin, ka-ignorante naman ito, ganyan. Yun yung experience ko na sa paghahanap buhay, chillers. Doon ako nag-umpisa na nung makahawak po ako ng pera, doon ako tinamad pag-aral. Mali. Kung tuusin talaga, mali. Iba pa rin po kasi nakapagsapo. Pero hindi lang yan, chillers. Marami
marami pa akong mga experience sa paghahanap buhay na naging vendor po ako bago po ako nagkaroon ng ganitong business. Nabanggit ko na rin yan sa mga nakaraang vlog ko, sa mga old videos ko. Nagtinda ako ng tinapa, tuyo. Tatay-tay lang kami dati ng tinapa sa mga kapitbahay namin sa Bicol, sa Mercedes. Shout out po sa mga taga Mercedes na nanonood dyan. At sa mga naging classmate ko dyan na inaaway-away ako noon. Kabataan talaga, ganyan. Bilib din ako kay Itay kasi hindi kasi si Itay tamad mag-advise sa anak. Si Mama hindi masyado, pero si Itay talaga napakasipag niya na kahit hindi niya anak kahit kung pare lang niya o kung sino driver namin o kung ano, lagi nag-a-advise na ganito ang buhay ng tao, bla 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 bla. Lagi nakatatak sa isip ko yung mga sinasabi niya. Minsan nga naisip ko, siguro ang Itay ko nakapagtapos, siguro ang yaman namin. Dahil sa diskarte lang din. Ngayon ko na-experience, kailangan pag ma-diskarte ka, medyo makapal ang mukha mo. Totoo yan. Kasi katulad na sa pagtitinda ng mga phone. Pag hindi makapal ang mukha mo at mahihain ka, huwag tumigil ka na. Walang mangyayari. Saka kailangan mahaba ang pasensya mo. Yung talagang, ang isip mo, yung client mo, mataas sa'yo. Ikaw, isa ka lang hamak na vendor. Yun dapat yung deliver mo sa kanila. Kasi kapag ang ugali mo, appearance mo sa kanila ay boss ka, papatulan mo sila eh. Kasi marami pong mga customers, pag igpikon ka, hindi ka mabibentahan. Kasi magsusungit ka. Ganyan. Kung ayaw bumili, di wag. Hindi po ganun. Kailangan pag biniro ka ng customer, makipag-ride on ka. Maging naman po sa mga client ko ngayon, kapag kausap ko sila, pinakikaramdaman ko, pagka good vibes ka, good vibes din ako. Pag seryoso ka, diba? Seryoso din ako. Diba ang atin siya? Huh? Kasi napapanood niyo po ako eh. Alam niyong kwela lang akong tao. Hindi ako yung madam na marami akong vlogger ako. Di ba, ganun kasing tao eh. Sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila. Na andito pa lang naman siya, pero yung feeling niya ando na. Maling-mali eh. Nakikita niyo naman po na malakas yung business, kahit paano, nag-grow. Pero hindi pwedeng maging kampante. Ganito na palagi? Laging malakas? Hindi po ganun yun. Kaya ako, pundar lang, invest lang. By January nga po, next year, ay aasikasin po namin talaga yung sa mga healthcare namin, sa mga SSS, mga ganyan, bla bla bla, insurance, yan. Kasi nga po, medyo tumatanda na si Laxing years. Medyo hindi lang halata kasi kung kuskus tayong chemical sa mukha. Joke lang. Ang haba na ng kwento ko sa inyo. Kiss ko nga kayo. Kaya kanina, si Itay naging. Meron na naman ako natutunan sa kanya na sinabi niya na ang mahirap kasi sa tao yung niyayakap mo yung puno nang hindi naman kaya ng mga braso mo. O, di ba? Ang lalim pero intindihin mo yung sentence. May point siya. Marami kasing taong gano'n. Alam nyo, kung mayroon mang iba sa inyo na naaangasan sa akin, naaastigan, the way lang siguro ng pagsasalita po yun. Pero namnamin nyo po yung sinasabi ko. Totoo po yun. Salamat din po sa mga taong tumulong sa akin, lalo na nag-uumpisa pa lang ako sa pagbablog. Kasi sa ngayon po talaga, kung ano man po kasing status meron ako ngayon, nag-umpisa po talaga yan sa pag-vlog. Separate natin yung kay Habi. Kasi si Habi kasi iba naman ang talata ng kwento ng kanyang buhay. Tumulong naman siya sa pagpatayo nitong bahay. Kumbaga, hindi naman po din kasi ako makakapagpatuloy ng business na target ko kung hindi namin ipatayo itong bahay. Salamat sa YouTube. Salamat talaga dahil natuklasan kita. At syempre, hindi ko makakalimutan yung Taong umalalay sa akin nung nag-uumpisa pa lang ako dito. Shout out po kay Ronron, Layusa, Ayan, nabanggit siya. So, maraming salamat sa iyo, Tol, sa pag-alalay mo sa akin nung nandun si Habi sa ibang bansa. Alam mo yan na tayo lagi magkasama. Hindi mo ako iniwan sa ere kahit mukha akong tangang kinakausap ang cellphone. Hanggang sa naging cameraman ko siya. Siya na yung sumusunod-sunod sa akin, kung saan ako pumunta. May mga video po ako niyan. Hindi ko naman makakalimutan yun. Tapos kay Sir Dave naman, na magkaroon ng trabaho si Habi sa ibang bansa. Hindi ko na isa-isang chillers, pero yung pinakang ugat talaga, sobrang nagpapasalamat kami. Kasi marami naman po talagang tumulong sa amin bago kami nakausad. Hindi lang ang Itay, hindi lang yung mga kaibigan, may ilang kamag-anak. And shout out din po pala kay Annabelle Lapinya, pinsan ko siya. YouTube channel din po siya, All About Belle. Kay Jeffrey Cheres, ayan yung pinsan ko. Minsan din po ako natulungan yan. Sana huwag magtampo yung iba na hindi nabanggit. sana lang po sa mga chillers na nanonood, Pag tayo tinulungan ng isang tao, ilagay po natin doon sa tama na magkakapag-invest tayo. Kaya hindi po lahat ng taong natutulungan may naipupundar. at syempre, kung ano man status meron Meron ka, lagi ka pa rin dapat down to earth. Isakto lang natin. At syempre, huwag tayong
makalimot sa kanila, yung utang na loob. Huwag tayo dun sa porque nagbigay ka ng chocolate, nagbigay ka ng pabango, bahala ka na sa buhay mo, quits na tayo. Pinaitulong mo sa akin, quits na tayo. Maraming pong taong ganyan. Tinulungan mo ako noon, bawi na ako. Napakamaling pag-uugali yan. So paano mga chillers, hanggang dito na lang muna po ang talata ng libro ng aking buhay. At sana po ay nag-enjoy kayo. At natapos yung video nito na nakangiti. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na. I-tap mo na ang bell dyan sa baba para updated ka sa mga bagong video pang i-upload ko. Thank you for watching again and see you on my next